Nung nakarang kahapon po, ating pinag-aralan yung dakilang halimbawa kung paano ginugol ni Ana yung kanyang buhay sa pagkatanda. Ang buong series na pinag-aaralan natin ngayong sambang umaga ay yung mga dakilang bagay sa Kapaskuhan. Ngayon po, ating pag-aaralan kung paano yung dakilang karanasan ni Simeon na yung mga bunga ng dakilang karanasan ni Simeon, mga bunga ng malapit na kaugnayan na meron sa Simeon. Ang talata po natin ngayon ay nandun po sa Lucas 2:22 hanggang 35. Sabi po ay ganito, na dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa utusan ni Moises, sila ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganin ng lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghahandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan niya ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katapusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpapahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Misayas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan, say kinalong ni Simeon, ito'y nagpuri sa Diyos na ang wikay, kunin mo na Panginoon ang iyong abang lingkod. Ako'y ayon sa iyong pangako, yamang nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na ihinanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon. Tungkol sa kanya, minasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapamahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamaki ng marami. Kaya't mahayag ang kanilang kaisipan. Dahil diyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Sa talata po natin, si Simeon po, dun sa ang Biblia version, siya po ay dinescribe dun sa tatlong bagay. Siya ay dinescribe na matuwid, masipag sa kabanalan, at higit sa lahat, ay sumasa kanya ang banal na Espiritu. At ang description din po kay Simeon ay siya yung katulad ni Ana na binanggitan ng kahapon, siya ay naghihintay din sa Misayas na ang tagapagligtas, na naghihintay dun sa templo. Si Simeon ay ganun din po, siya po ay naghihintay ng katuparan ng ipinangako sa kanya ng Diyos. At bagamat wala pong naitala na kung ilang taon na si Simeon during that time, maraming mga makabaguhang scholar ang naniniwala na siya ay napakatanda na, marahil siya ay nasa edad na 80 or 90. Kaya dako po tayo sa ating unang punto. Ang unang pakinabang ng pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa ating Diyos ay iniaangat tayo sa ating kalagayan. Sa talata po, si Simeon, mapapansin po natin na siya ay pinakilala bilang isang pangkaraniwang tao lamang, an ordinary man. Walang titulo o kung ano man. Di ba po pag isang tao ay may posisyon, kilalang profesyon o kaya may titulo, meron tayong nilalagay doon sa unahan ng kanyang pangalan. Halimbawa, ang taong ito ay presidente. Pag ang pangalan niya ay Juan, tayo naglalagay ng President Juan sa kanyang pangalan. Kapag ang kanyang profesyon, pag halimbawa ay doktor, tayo naglalagay ng initial na DR sa unahan ng kanyang pangalan. At maging sa Biblia, pag halimbawa ang taong ito ay isang propeta, katulad po ni Elijah, naglalagay tayo ng word of prophet sa unahan niya. Ang layunin at tanging layunin ng mga ito ay upang ipakilala ng taong ito ay hindi pangkaraniwan, ng taong ito ay angat at nakakahigit kaysa iba. Pero sa pagpapakilala kay Simeon, ay sabi ganito sa verse 25. Sa ESV version po, sabi ay, now there was a man. Ibang-iba kung paano pinakilala si Maria sa verse 36. Sabi doon, and there was a prophetess. Kaya nakikita niyo pa yung difference between yung description kay Simeon, kung paano siya inintroduce. Ang ginamit na word ay yung man, ang ginamit naman pong word dun kay Ana ay prophetess. Kaya makikita natin differences na si Simeon ay pinakilala lamang talaga na pangkaraniwan na tao. Gayon pa man, kahit na pangkaraniwan tao lamang ipinakilala si Simeon,
Tsaka pareha sa talata sa verse 25, sa Biblia version po. Si Simeon naman ay pinakilala rin sa ganitong bagay. Yung tatlong description po na nandun sa introduction kanina. Na siya'y matuwid, masipag sa kabanalan, at sumasa kanya ang Espiritu Santo. Maaring sa standard o pamantayan ng mundo, si Simeon ay hindi nakakaangat. Bagkus siya pa nga ay mababa o pangkaraniwan lamang. Ngunit tandaan natin, iba ang standard ng mundo sa kung anong standard meron ng Diyos at tayong mga Kristiyano. Angat si Simeon, hindi dahil sa titulo, posisyon o propesyon. Angat si Simeon dahil sa pagkataong mayroon siya at higit sa lahat, angat siya dahil sa pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa ating Diyos. Hindi ba pag ang isang tao ay angat, ang kalagayan kaysa iba, nagbubunsod ito upang tawagin natin ang taong ito ay dakila. Di ba po si Alexander the Great, ang kanyang talagang pangalan lamang ay Alexander. Pero dahil sa kanyang mga extraordinary achievement, naglagay sa dulo ng kanyang pangalan na the Great, kaya binunsod siya na yung the Great sa Tagalog ay dakila. Na pagiging angat niya, na yung achievements na yon, yung mga extraordinary achievements na yun ni Simeon, ay ni Alexander the Great, ay nagpaging angat sa kanya kaysa iba. Sa paningin ng mundo, ganito ang sukatan ng kadakilaan, na maaari kang tawaging dakila kung ikay may mataas na posisyon, malawak na kapangyarihan, o kaya naman ay may mataas na katungkulan. Ngunit, sa ating mga Kristiyano, ang tunay na dakila na matatawag ay yung mga taong namumuhay sa katuwiran at kabanalan. Ulitin ko po, sabi na kung ang standard ng mundo ay ang mga dakila ay yung mga taong may mataas na posisyon at malawak na kapangyarihan, sa ating mga Kristiyano, ang tunay na dakila ay ang matatawag ay yung mga taong namumuhay sa katuwiran at kabanalan. Sadyang hindi nakakapagtaka na si Simeon ay naging makadiyos, matuwid at masipag sa kabanalan. Sapagkat dun sa same verse po na yun, sa verse 25, sabi dun, sumasa kanya ang Espiritu Santo. Hindi ba't sa ating mga Kristiyano, ang Espiritu Santo ang siyang tumutulong sa atin upang makapamuhay tayo sa katuwiran at kabanalan? Sapagkat kung sa sarili tayong kakayanan na aasa, malamang sa malamang tayo mag-fail. Sapagkat tayong mga tao ay may limitadong kakayanan lamang. Kaya't sa ating mga Kristiyano, angat tayo kaysa iba sapagkat napakalaking plus sa buhay natin na tayo'y pinananahanan ng banal na Espiritu. Hindi ba't nang tayo'y tunay nagsisi, tumalikod sa kasalanan at sumampalataya sa pagliligtas ni Kristo Jesus, ay pinananahanan na tayo ng banal na Espiritu. Gayunpaman, hindi magiging epektibo o mabisa ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay kung hindi naman tayo palagi nagpapasakop at sumusunod sa sinasabi at ipinagagawa ng banal na Espiritu. Ang pagkakaroon ng isang malapit na kaugnayan sa ating Diyos ay nangangailangan ng ating buong pagsunod at pagsakop. Kaya't yung para tayo magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos, one of the main requirement ay yung tayo magpasakop at sumunod kung ano man yung nais pagawa sa atin ng banal na Espiritu. Si Simeon ay hindi lamang angat dahil sa kung anong pagkatao na mayroon siya. At hindi lang dahil na sumasa kanya ang banal na Espiritu. Siya din ay angat dahil sa karanasan na kanyang naranasan. Sabi sa verse 27 to 25 ng ASN version ay ganito, nang araw na iyon, sa patnubay ng banal na Espiritu, ay pumunta siya sa templo. At nang dalhin doon ni Maria at Jose si Jesus upang ihandog sa Panginoon, ayon sa kautusan, nakita ni Simeon ang sanggol. Siya'y kinalong ni Simeon. Yung pong makalong o mahawakan at makita ang sanggol ni Jesus na Panginoon na tagapagligtas, isang napakadakilang karanasan na napagiging iba kay Simeon. Maging ordinary man si Simeon na tao, siya naman yung naka-experience ng extraordinary things na si Simeon ay ilan lamang dun sa mga nakaranas ng gayon na imagine niyo po na napakalaking karanasan yon na makalong at makita mo yung sanggol ni Jesus. Liban dito, ano pa naging iba kay Simeon sa ibang tao? Isa sa pinaka-noticeable na pagiging iba niya ay yung kanyang pagiging devoted sa ating Diyos. Ano ba ang ibig sabihin pag sinabi natin devoted? Devote.
Sa Britannica Dictionary, devote was defined as the use of time, money, energy, and attention for a special purpose. Kaya pag sinabi nating devoted ang isang tao, ito'y naglalaan ng oras, panahon, at atensyon. Gayun din, ang taong devoted ay tapat na nagtagtatalaga ng kanyang buhay kahit sa pinakamahirap na pagkakataon. At higit sa lahat sa ating mga Kristiyano, ang isip at puso ng taong devoted ay nakatuon sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Sa verse 25 sa ESND, sabi doon, may isang tao roon sa Jerusalem, ang pangalan ni Simeon, matuwid, may takot sa Diyos, sumasa kanya ang banal na Espiritu. Hinihintay niya ang pagdating ng Mesaya na magliligtas sa Israel. Di ba't ang pagsunod ni Simeon sa utos na maghintay ay nagpapakita ng debosyon ni Simeon? Sa paghihintay kasi, tayo naglalaan ng oras at panahon. Tayo rin ay nagtatalaga ng ating buhay. At higit sa lahat, sa paghihintay, tayo nagtitiwala at nanliniwala na mangyayari at darating ang ating hinihintay. Kaya naman dahil sa pagkakaroon ni Simeon ng ganitong debosyon, nang dumating na ang takdang panahon at nakita na niya ang Mesaya sa kanyang hinihintay, inasabi niya sa kanyang sarili, Panginoon, maaari niyo na pong kunin ang inyong lingkod. Sabi ni Simeon na handa na siyang mamatay sapagkat naikasatuparan na ang pangako ng Diyos sa kanya, na kung saan ito'y nagbigay sa kanya ng kapayapaan at katiwasayan. Sinabi pa nga po doon sa dulong part sa verse 29, Mamamatay na ako ng mapayapa. Naranasan ni Simeon ang kakaibang kapayapaan that goes beyond any human understanding. Sabi po doon sa Philippians 4:7 sa NIV, And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Jesus Christ. Kaya ang conclusion po ng unang punto ay, ano pa man ang iyong estado sa buhay, mayaman ka man o mahirap, may posisyon ka man o may kapangyarihan, o wala, katangi-tangi ka man o kagaya ka lamang ni Simeon na ordinaryo, hindi ito nagmamatter sa paningin ng ating Diyos. Hindi ito ang sukatan ng ating kalagayan, sapagkat ang malapit na kaugnayan sa Diyos ang siyang mag-aangat sa ating kalagayan. Ngunit mararanasan lamang natin ang malapit na kaugnayan na ito kung ipagkakatiwala natin kay Jesus ang buong buhay natin. Kaya't kung may malapit tayong kaugnayan sa Diyos, makakaranas tayo ng kapayapaang hindi mararanasan ng iba. Makakaranas tayo ng kagalakan sa araw-araw na di mararanasan ng iba. At higit sa lahat, dahil sa ating malapit na kaugnayan, ating mararanasan ng pagkilos ng Diyos na hindi mararanasan ng iba. Ganyan ang mararanasan natin kapag tayo may malapit na kaugnayan sa ating Diyos. Kaya't masasabi natin sa ating sarili na, angat ako dahil ako'y kaisa ni Kristo. Dako po tayo doon sa ating pangalawang punto. Yung pangalawang punto po na kapakinabangan, pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa ating Diyos, ay tayo'y pinapatnubayan ng Diyos. Kapag sinabi natin pinapatnubayan tayo ng Diyos, ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng pinapatnubayan tayo ay ginagabayan niya tayo sa lahat ng parte ng ating buhay. Sa tama at matalinong pagdesisyon, sa tamang mga pagkilos, at maging sa tamang pamamaraan ng pananalita. At lahat ng ito ay ayon sa kung ano ang kanyang kalooban. Sa talata ay sinabi, ng araw na iyon, sa patnubay ng banal na Espiritu, ay pumunta siya sa templo. Basahin din po natin sa NIV version. Sabi doon, sa Luke 2:26-27, it has been revealed to him by the Holy Spirit that he will not die before he have seen the Lord Messiah. So 27, moved by the Spirit, he went into the temple of courts when the parent brought in the child Jesus to do for him what the custom of law require. Bigyan po natin pansin ang sinabi sa verse 27. Moved by the Spirit, he went into the temple of courts. Ito'y nangangahulugan lamang na ginabayan at pinatnubayan ng banal na Espiritu sa Simeon. Hindi ito basta sariling desisyon o pagkakataon na lamang naisip ni Simeon na magtungo doon sa templo. Ang banal na Espiritu ang siyang nag-udyo kay Simeon na pumunta sa templo at sa eksaktong pagkakataon na iyon.
Kaya't hindi coincidence ang kanilang pagtatagpo ni Maria at Jose sa templo, kundi ang lahat ng pangyayari ito ay nangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos. Sapagkat sa buhay, walang coincidence. Ang pangyayari, ang mga nangyayari sa ating buhay, ay ang Diyos ang nakdakda dahil sa kanyang natatanging layunin. Marahil na papaisip kayo kung paano nalaman ni Simeon, ni si Maria at Jose ang sanggol na si Jesus. Ang kaniyang hinihintay, gayong walang tahasan na banggit sa talata, na sila ang hinihintay ni Simeon. Kundi ang nabanggit lamang ay siya'y naghihintay sa pagdating ng haring magliligtas. Nalaman ito ni Simeon sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Nalaman niya agad-agad na makita niya doon sina Jose at Maria na ang daladalang sanggol ng dalawang ito ay ang kanyang Mesayas na matagal nang hinihintay. Nakita natin na ang banal na Espiritu ay yung aktibong gumagabay sa mga desisyon at kilos ni Simeon. Ang kanyang pagsunod sa patnubay ay naganap sa tamang lugar. Ang templo kung saan naganap ang katuparan ng pangako ni Jesus sa kanya. Kapag tayo ay mayroong malapit na kaugnayan sa Diyos, gagabayan tayo ng Espiritu Santo upang matupad ang kanyang ganap na kalooban. Hindi ba't iyan ang pakinabang at pribilehiyong maaari lamang nating maranasan, nating mga tunay na sumampalataya kay Jesus na siya din pinananahanan ng kanyang Espiritu Santo? Ganito ang pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Juan 14:26. Sabi po doon, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Gayon din naman sa ating na mga nananalig kay Jesucristo, mga pinananahanan na ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagtuturo, nagpapaalala, at tumutulong upang isagawa natin yung kalooban ng Diyos para matiyak na hindi tayo sumasablay sa pag-alam at pagsagawa ng kalooban ng Diyos. Ngunit, mararanasan lamang natin iyon kung pinananatili natin na pinauunlad ang kaugnayan natin sa ating Diyos. Kaya't malinaw, bilang mga Kristiyano o alagad ni Kristo, tayo din naman ay may pagsisikap na kailangang gawin. To experience the full guidance of the Holy Spirit requires us to actively pursue spiritual growth. Ang banal na Espiritu ay willing na ilid tayo, pero dapat din naman tayong mga Kristiyano ay willing din lumago. Magagawa kayo ng Espiritu Santo na gabayan tayo para matiyak natin ang tamang sagot sa mga tanong na sino, saan, kailan at papaan at kung ano mang mga katanungan. Ang sagot ay oo. Kung mananatili tayo sa isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Kung gayon, marahil kailangan nating isang tabi ang anumang humahad lang upang magkaroon tayo ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Iyan ay marahil anumang bagay na umaagaw sa ating oras, panahon, atensyon na dapat ay inilalaan natin sa ating Diyos. Sa madaling salita, quote-unquote, ang mga bagay na ito ay mga Diyos-Diyosan natin sa buhay. Sapagkat anumang mas minamahal natin na mas higit sa ating Diyos, ay maituturing natin Diyos-Diyosan. Sa bawat segundo ng ating buhay, ang tanging nais ng banal na Espiritu ay makapagpangusap at makagawa sa atin. Kaya't upang mapangyari ito, kailangan nating bitawan, palayain at alisin ang anumang Diyos-Diyosan sa buhay natin. Dahil dun sa pagpapalaya po natin sa mga Diyos-Diyosan natin, malaya naman makakagawa yung banal na Espiritu sa buhay natin. Kapag pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu, mararanasan natin ang biyaya at kalooban ng Diyos. Bibigyan tayo nito ng sapat na karunungan upang maintindihan ang mga bagay na hindi natin nauunawaan. Kaya kung mayroon tayong malapit na kaugnayan, makita natin lubos ang paggabay ng banal na Espiritu. Ngunit sa kabilang banda, kung ang kaugnayan nito ay malayo sa Diyos, tayo tiyak na dadalhin naman ito sa kapahamakan at kaligawan. Di ba't po sa buhay natin, di ba't ang buhay natin parang isang mahabang paglalakbay? Tayo mga traveler sa buhay na ito. At commonly po, ang mga traveler, pag sila ay naglalakbay, may dala-dala silang compass.
Ano ba ang purpose ng compass? Di ba ang compass ay siya nagbibigay gabay at nagtuturo ng tamang direksyon at tamang lugar sa isang manlalakbay. Kaya't hindi siya maliligaw o napupunta sa kung saan-saan man lugar. Sa ating buhay Kristiyano, kagaya ni Simeon, ang banal na espiritu ang nagsilbing compass. Kaya't nung man pong alam niya agad, hindi siya salin-salin kung saan siya pumunta, agad-agad niyang tiyak na doon siya pupunta sa templo na yun. Sa ating mga Kristiyano, ang compass natin sa buhay ay itong banal na espiritu. Siya'y gumagabay, pumapatnubay, at nagbibigay at nagtuturo sa atin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Ito po ang assurance. Never mamamali ang paggabay ng banal na espiritu sa ating buhay. Tayo'y makakaasa na dadalhin tayo nito sa tamang lugar. Kaya't sa araw-araw, sigapin natin palaguin, mas pagyabungin pa ang ating malapit na kaugnayan sa ating Diyos, sapagat ito'y magiging daan ng sagay mapakinggan natin ng malinaw ang tinig ng banal na espiritu. Dako po tayo dun sa ating huli at pangatlong punto, yung nakapakinabangan ng pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa ating Diyos. Ang pangatlo po ay kakasangkapanin tayo. Ano bang ibig sabihin pag sinabing tayo kakasangkapanin? Bago natin sagutin iyan, i-define muna natin yung root word na kasangkapan, which is, by definition, ang kasangkapan is a tool or a device used for a particular purpose. Ang kasangkapan ay quote-unquote isang pantulong upang gawin ng isang bagay. Ang kasangkapan ay isang gamit pantulong. Kaya't ang kahulugan ng tayo'y kakasangkapanin ng Diyos ay quote-unquote tayo'y gagamitin. Magiging tool tayo o kasangkapan tayo ng Diyos upang mapangyari ang kanyang layunin at kalooban. Si Simeon ay naging kinasangkapan ng Diyos sa layuning maging daluyan ng pagpapala sa mag-asawang Jose at Maria. Sa verse 34, sabi doon, and Simeon blessed them. Ang pagbabasbas na ginawa na ito ni Simeon ay may otoridad at may kapangyarihan, sapagkat ginawa niya ito sa pamamagitan ng banal na espiritu. At hindi lang yon paano naging kasangkapan si Simeon, hindi lang yon. Hindi lang naging daluyan ng pagpapala si Simeon, siya rin ay naging instrumento upang ipahayag ang magaganap kay Jesus sa hinaharap. Sabi po doon sa verse 34 to 35 sa MBB, sabi doon, binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o kililigtas ng marami sa Israel. Siya magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tudiligsain ng marami. Kaya't mahayag ang kanilang isipan dahil dito. Magdaranas ka ng matinding kapighatian, parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Kapansin-pansin ng gawin ni Simeon ang pagbababasbas ay binanggit o parehas inadras yung mag-asawang si Jose at Maria. Sabi po doon ginamit po yung word na sila doon sa verse 34, sabi doon, binasbasan sila ni Simeon. Ngunit nang ipinahayag na ng Diyos ni Simeon ang propesiya tungkol sa mangyayari kay Jesus sa hinaharap, ay ang inadras niya lamang ay si Maria. Sabi po doon sa verse 34 din, at sabi doon at sinabi kay Maria. Imbes na sabihin na, at sinabi sa kanila, o kaya sabihin na, at sinabi kay Jose at Maria. Maaring ang dahilan, dahil kapag dumating na yung sinasabi ni Simeon sa propesiya, ay si Maria na lamang ang nabubuhay sa panahon na iyon. Maraming mga Bible scholar ang naniniwala na during that time na nangyaring crucifixion sa ating Panginoong Yesus, ay hindi na mabubuhay noon si Jose. Kaya't kay Maria lamang ipinahayag ang bagay na ito. Anong rason at dahilan kung bakit ito pinahayag ni Simeon kay Maria? Ang reason at dahilan kung bakit ito pinahayag ni Simeon kay Maria ay upang ipaunawa kay Maria ang mangyayari sa hinahanap at higit sa lahat para ihanda siya sa masilimuot na mararanasan niya sapagkat harapang makikita ni Maria yung paghihirap na daranasin ni Jose. Sabi dun sa verse 35, kaya't mahayag ang kanilang isipan dahil dito. Magdaranas ka ng matinding kapaghatian parang isang matilim na itinarak sa iyong puso. Si Maria ay definitely binanggit doon sa talata na magdaranas ng matinding kapaghatian. Sapagat sa harapan niya makikita ang paghihirap na daranasin ni Jesus. Sa diyan tunay na ginamit na
kasangkapan si Simeon upang magministeryo sa mag-asawang ito. Si Simeon ay naging kagamit-damit dahil sa pagkakaroon niya ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Sa kabilang banda naman, hiwalay sa kaugnayan kay Jesus at hiwalay sa paggawa ng banal na Espiritu, tayo walang magagawa. Tayo hindi magiging kagamit-gamit sa harapan ng ating Diyos, na kung paano ang sanga ay walang magagawa, hiwalay sa kanyang puno. Sabi po doon sa John 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanila, siya'y magbubunga ng marami, sapagat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Itinuturo nito na dapat tayo laging nakakabit sa ating main source. Walang iba kundi ang ating Panginoon na higit sa lahat, dapat nating patuloy na dinidevelop yung malapit na kaugnayan sa Diyos. Liban sa requirement na kailangan dapat tayong mayroong malapit na kaugnayan sa Diyos upang tayo maging kagamit-gamit at kasangkapan ng Diyos, isa rin pumasok po sa isip ko na isa rin bagay na dapat nating daan-daan bilang isang mga Kristyano ay dapat tayo rin ay handang magpahubog at magpasaayos ng ating buhay sa palagian upang tayo maging kagamit-gamit. Di ba po dun sa Experiencing God, ginamit yung analogy na yung clay ay may dalawang karakteristik. Siya ay hindi humihiwalay dun sa magpapalayok at yung pangalawa ay siya'y nakikiayon lamang kung paanong shape siya o paanong kasangkapan siya nais gamitin ng magpapalayok. Kahit gayon nun dapat, tayo ay bilang mga Kristiyano, upang tayo maging kagamit-gamit at kasangkapanin ng ating buhay, dapat tayo ay handang magpahubog at magpasaayos sa kung ano man ang nais ng magpapalayok. Ang magpapalayok na ito ay walang iba kundi ang ating Diyos. Kagaya ni Simeon, maaari din tayo maging daluyan ng pagpapala sa iba. Maaari sa pamaraan ng katulad ng pagsimple na, kapatid, naway kayo pagpalain. Or hindi naman kaya sa pamamagitan ng pagsasali natin sa ating mga kapatid, sa ating mga panalangin. Hindi ba pag tayo nanalangin, nababanggit natin na pagpalain nawa siya upang maging pagpapala din siya sa iba. Kaya ang pagbabanggit ng pagpapala ay hindi lamang natatapos sa isang taong sinasabihin natin, kundi ito ay nagiging isang buong siklo ng pagpapala. Kaya't minsan, ang tila sa atin ni maliit na bagay lamang ay nagdudulot kadalasan ng malaking impact sa ibang tao. Sa loob o sa labas man ng iglesia, ay napakagandang pagmasdan kung ang mga kapatid ay nagsasabi ng pagpapala sa bawat isa. Hindi iyong mga bagay nakakasakit, nakakapangwasak, at nakakapanghina ng kalooban. Naway maging katulad tayo ni Simeon na naging daluyan ng pagpapala at hindi naging dahilan ng pagkasira. Pero ating tandaan na hindi magagawa natin mga bagay nito kung wala tayong malapit na kaugnayan sa Diyos. Dahil ang lahat ng mga ito ay bunga lamang ng pagkakaroon natin ng malapit na kaugnayan sa ating Diyos. Ngayong umaga, inalaman natin ang ilan sa mga pakinabang ng may malapit na kaugnayan sa ating Diyos na unang kapakinabangan, tayo inaangat nito sa ating kalagayan na katulad ni Simeon, hindi sa posisyon, titulo, tayo ng pagiging angat. Sa halip, ang ating pagkatao, ang pagkakaroon natin ng banal na Espiritu at ang debosyon na meron tayo, ang napagiging angat na tayo kaysa sa iba. Pangalawang pakinabang na pagkakaroon natin ng malapit na kaugnayan sa Diyos, ay tayo pinapatnubay ng banal na Espiritu. Ng banal na Espiritu ang nagsisilbing ating kompas na siyang gumagabay at nagbibigay direksyon at daan pangtungo sa kung saan ang kalooban ng Diyos. At pangatlo, at huli sa lahat, tayo kanyang kakasangkapanin na ating buhay ay gagamitin upang maikasatuparan ang kaniyang layunin at kalooban. Na ang ating buhay ay maaaring maging daluyan ng pagpapala kung paano naging daluyan ng pagpapala ang buhay ni Simeon. Ang mensahe ngayon ay hamon upang siyasatin at suriin natin ang ating mga sarili na sa kung anong antas na ba ng kaugnayang mayroon tayo. It is the time to reflect and examine ourselves. Tayo ba'y patuloy na nagiging mas malapit ang kaugnayan sa ating Diyos o kabilang tayo sa kasalukuyang nanlalamig sa buhay pananampalataya? Kung tayo man ay nandun sa pangalawa ng mga nanlalamig sa buhay pananampalataya, huwag tayong mawalang pag-asa. Sapagat sabi po doon sa Santiago 4:8,
Sabi po doon, magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Ang Diyos ay nagpapaanyaya na lumapit tayo sa Kanya. Ang kailangan lamang nating gawin ay tumugon sa Kanyang paanyaya. Kung ikay nanlalamig naman dahil may kasalanan kang nagawa, ang kailangan mong unang gawin ay aminin sa iyong sarili na ikay nagkasala at pangalawa, ihingi ito ng tawad, pagsisihan at talikdan ang iyong mga nagawang kasalanan. Pagkat sabi po doon sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and cleanse us from all unrighteousness. Kaya't habang may pagkakataon pa na ibinibigay sa atin ng Panginoon, huwag natin itong sayangin. Dahil sabi po doon naman sa Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found, upon Him while He is near. Sapagkat darating ang panahon na mawawalan tayo ng pagkakataon upang makapanumbalik pa sa Kanya. Gayun din naman, walang lalagong relasyon kung walang sapat na komunikasyon. Aminin natin ang ating mga pagkukulang at muling asamin ang presensya ng Diyos sa bawat araw. Ipanalangin na muli tayo magkaroon ng pusong ang tanging ninanais ay masunod ang kalooban ng Diyos. Palagi manalangin, magbasa ng Kanyang salita at pagbulayan ng mga ito. Sa pamamagitan ng mga ito, ating pinapalalim muli ang ating kaugnayan sa Kanya. Sapagat hindi sapat na tayo ay dumadalo lamang sa gawain sa simbahan. Kailangan tayo mayroong personal na panahon para sa Diyos. Ang isang tunay na relasyon sa Diyos ay higit pa sa isang relihiyoso. Ito ay isang buhay na may pananampalataya kay Kristo, pagsunod sa Kanyang kalooban, at patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kung nais natin ng tunay at malalim na relasyon sa Diyos, kailangan natin siyang piliin sa araw-araw, sa ating pananampalataya, pagsunod at pananalangin. Mga kapatid, kung mayroong mang ugnayan na dapat nating ipag-ibayuhin, ayan ang ugnayan na meron tayo sa Diyos. Dahil wala nang higit na ugnayan na meron tayo kay Kristo, kung wala tayong kaugnayan na ganong kalapit kaysa ating Panginoon, walang saysay ang buhay natin sa ating mundo. Pagpalain po tayong lahat.